Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Nagbakasyon po ako. Nagpahinga. Alam nyo na, pinag-iinitan po yung mga Duterte supporters, mga Duterte vloggers, kasi mga insecure sila. Ano? Nag-river po kami. Doon po sa river, ang lakas ng hangin. Hindi kagaya dito po sa lugar namin. Walang kahangin-hangin. Pero doon, ang lakas. Tapos yung tubig, ang linaw. Ang linaw at malamig yung tubig. Pero masarap po ron mag-ihaw-ihaw. Ihaw-ihaw, tas shot-shot ka. Masarap po mag-picnic. And then, mga sumunod na araw, nag-private pool. Doon naman po, dahil private resort ngayon, solo mo yung resort, tahimik. At ang sarap po magtulog, magpahinga talaga. Ang sarap din kumain at syempre magbabad sa pool. Kaya ako dito, sunburn. Mahapdi po yung balikat ko. Pag tinahawakan, mahapdi. So, ayun na nga. Dahil bumalik na po tayo sa pagbablog, sa politika. At eto na nga. Mukhang lumalala ang alitan, no? Aimee versus PBBM, mukha pong lumalala ang alitan ng magkapatid. At humantong na nga sa pag-withdraw ni Senator Aimee sa alyansa ng Bagong Pilipinas, kung saan yun po yung iniindorso ni PBBM, mga kandidatong senador ni PBBM. Tuluyan na pong kumalas si Senator Aimee Marcos sa kaniyang slate, no? 11 na lang po ang iniindorso, kinakampanya ni PBBM. Ibig sabihin, hindi niya na ikinakampanya, ini-endorse ang kanyang kapatid, no? Ang sinasabi po natin, eto na lang po ang iboto nyo. Sabi ni PBBM, 11 na lang. Ibig sabihin, yung kapatid niya, wag niyo nang iboto. Kaya sinasasabi natin, lumalala na po yung pag-aaway, alitan ng dalawang magkapatid. Pero ito yung pumakaw. Ang tawag ba nito? Ito yung nakatawag pansin sa akin. According to Aimee Marcos, meron daw po siyang ibubunyag. Nako, ano kaya ito? At sino? Sino kaya ito? Si PBBM ba to? No? Ang tinutukoy niya, administrasyon, pero hindi pa natin alam. Ibubunyag pa lang, no? Sa akin, ang naiisip ko, tatlo lang. PBBM, Lisa Marcos, at Speaker Martin Romualdez. Dahil, according to Senator Aimee, meron po siyang ibubunyag na mga natuklasan niya. Nataliwas sa kanyang paninindigan at prinsipyo. So, ano po ito? Dapat po ito bago. Baka baykam-baykam lang to. Luma-luma na po. Baka PhilHealth lang ito. Luma na po yun. Dapat po ito bago. So yan po yung aabangan natin. Anyway, basahin po natin itong balita ng Bombo Radio. Kailangan na po natin magbasa. Anyway, lagi ko naman ganito yung ginagawa ko. Kasi alam nyo, marami nang nagbibintang sa atin na fake news. Pero wag ka, sila naman pala ang tunay na fake news. Yung gawain nila, no, ibibintang lang nila sa iba, makakalusot na sila, no? Nagnakaw sila, ibibintang lang kay BP Sara, si BP Sara magnanakaw. Kung ano yung ginagawa, ibibintang mo lang, no? Di lusot ka na. Ganon yung style, eh. Pero hindi naman po pwedeng manatili na maitago ang katotohanan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. So ito po yung balita ng Bombo Radio. Aimee Marcos nag-withdraw na sa alyansa na iniendorso ng kanyang kapatid na si PBBM. So medyo lilinawin ko lang po dito, hindi ko po pinagtatanggol si Aimee Marcos. Hindi ko rin po iniendorso. Kung ano lang yung inendorso ni Tatay Digong, 10 po yun. Kanyang inampon niya si Kibuloy. Kumbaga nakipag-alyansa sa PDP, Kibuloy, Marcoleta, Vic Rodriguez, saka yung Mata. No, 4 po 'yun. Ang original slate ng PDP,
6, Bongo de la Rosa, Salvador, Bondok, Lambino, saka Hinlo. No, 6, no? Bali 10, yung 4 na inampon. Yun lang po yung ini-endorso ni Tatay Digong. Kaya yun lang din po ang i-endorso ko sa inyo. Kayo na bahala kung gusto nyong kumpletuhin yung 12 slot. Nasa inyo na yon. Pero dito po kasi sa 10, dapat mag-block voting tayo dito straight. Dahil ito, hanggang kamatayan. Sasama po ito sa mga Duterte, hindi po ito magtatraidor. No? At yan po ang gagamitin natin bilang pangontra sa impeachment ni VP Sara. Kaya kailangan pong manalo ito. Siguro 6 hanggang 8 sana manalo. Kung po pwede 10, ano? Pero sana 6, 7, 8 manalo. Malaking bagay na po yan. No? So, tuloy natin yung pagbabasa. Nag-withdraw na si Senadora Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas na iniendorso ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag, sinabi ni Marcos na hindi niya raw magagawang mangampanya at tumungtong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Ang nagsasalita po dito ay si Senator Amy Marcos. So, eto na. Ibubunyag niya raw. Ibubunyag niya raw sa mga darating na araw ang kanyang mga paunang natuklasan. Ha? Yung mga paunang natuklasan niya raw, ano ito? At sino ito? Yan po yung magandang tanong. 3 lang nasa isip ko. Kasi kung si Tory lang ito, walang kwenta. Walang kwenta. Diba? 3 lang. PBBM, Lisa Marcos, or Speaker Martin Romualdez. Kung si Marbil lang ito, si Tory, walang kwenta. No? So, ano itong natuklasan ni Senator Amy Marcos? Na aniya malinaw na may mga hakbang na ginawa ang administrasyong Marcos na salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. So, sinasabi ba ni Senator Amy na meron siyang paninindigan at prinsipyo? Well, yung ibang mga congressman na napatunayan natin mayroon talagang mga prinsipyo gaya ni Richard Gomez nung nagkakapirmahan sa impeachment ni VP Sara, hindi siya pumirma. At ang sabi, kapag hindi ka pumirma, wala kang matatanggap na pondo, programa, proyekto. Sabi ni Richard Gomez, sige lang. Kung walang pondo, ang importante, yung congressman nyo may prinsipyo. Napaka-importante po nun. So, ano itong ibubunyag ni Senator Amy? No? Ano itong kanyang natuklasan? Na aniya malinaw na may mga hakbang na ginawa ang administrasyong Marcos na salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. So ito, abangan po natin kung ano ito. At sabi niya, sa mga darating na araw lang, hindi po mga darating na buwan o linggo. Araw lang ang sabi. So, dito po sa bandang huli, dahil dito sinabi ni Amy na mananatili siyang independent tulad ng kanyang sinabi mula sa simula ng panahon ng halalan. Ano kaya itong ibubunyag ni Senator Amy sa mga darating na araw? Yan po ang abangan natin. So, tungkol po sa pagkalas ni Senator Amy, nakikita po natin na talagang lumalala na ang alitan ni Amy versus PBBM. Hindi po ito biro, no? Yung nakaraan, mga nababasa kong comment, sabi, drama lang yan, drama lang. Hindi na po ini-endorso eh. 11 na lang po ang ini-endorso ni PBBM eh. Ibig sabihin, ito na lang po yung iboto nyo, ibig sabihin ni PBBM, 11 na lang. Ito na lang po ang iboto nyo, itong 11. Yung isa, wag nyo na iboto. Parang ganun po yun eh. So, paano masasabing drama lang yan, kunwari lang yan, nag-aaway?
Actually, kawawa po talaga si Senator Amy. Dahil naipit siya sa away ni BP Sara and PBBM. Ipit na ipit po siya. Ewan natin kung paano siya magsusurvive. Pero, pag sinasabing, pag nababasa, kunwari lang yan, drama lang yan. Hindi po. Totoo po yan na mayroon na pong matinding alitan, pag-aaway na nagaganap yan sa magkapatid. Hindi po yan drama. Hindi na nga ini-endorso eh. Hindi na nga ikinakampanya eh. Paano mo masasabing drama yun? No? So, dito po, 11 na lang ang kinakampanya ni PBBM. Ang ini-endorso, tayo naman, ang ini-endorso natin, yung 10 na ini-endorso po ni Tatay Digong. I-block voting po natin yon dahil doon po, kapag nanalo yung 6 dyan, 7, 8, meron na tayong sapat na bilang dahil 8 lang o 9 ang kailangan nating boto para hindi ma-impeach si BP Sara. 9 na vote. 9 na boto po. Kaya i-block voting po natin yung 10 na yan. Siyempre, yung ini-endorso ni PBBM, wag nating iboto. No? At mga luma naman yun, hindi naman mga hindi naman bagong Pilipinas. Lumang Pilipinas na po yun. Alright? So, pag-usapan naman po natin itong remittance. Gagawin daw 0 remittance ngayong linggong ito. Ang nababasa ko parang every day, billion din pala yung, hindi ko alam yung exact figure, pero may nakita ko 59 billion. Post yata ni Kitty yun. Kitty Duterte, anak po ni Pangulong Duterte. Parang 59 billion per week. So kung mapaparalyze ng 1 linggo ang remittance, 59 billion ang mawawala sa Pilipinas. Ganun po ba karami yung natatanggap nating remittance sa mga OFW? Dati po, ang father ko OFW, mga kapatid ko OFW rin, pero ngayon hindi na po sila nag-abroad, kaya wala na akong mga kamag-anak, mahal sa buhay na nag-OFW. So anyway, ang nakikita ko sa mga OFW natin, humahanap sila ng way para maipakita yung galit sa ginawa doon sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tinatawag nating pinakamahusay, pinakamaraming nagawa na Pangulo, pinakamatapang, matalino, the greatest president in the Philippine history, si Tatay Digong. Tapos ipinakulong ng gobyernong ito. Kaya galit ang mga OFW dahil ang daming nagawa ni Tatay Digong sa mga OFW. Yung passport, yung mga migrant workers, ginawang departamento na yan, yung OFW hospital. Biruin mo, no, meron ng nasimulan. Ang gagawin na lang ni PBBM, itutuloy na lang. No, meron ng OFW hospital, hindi ko alam kung sa Luzon yan, no? Parang sa Luzon yata, ano? So kung meron ng OFW sa Luzon, susundan mo na lang eh. Hindi ka na mag-iisip eh, dahil may idea na. No. Yung mga nasa Mindanao, malayo. I-correct nyo na lang ako kung sa Luzon nga yung OFW hospital. Kung sa Luzon yun, edi magpatayo ka pa ng another OFW hospital sa Mindanao at sa Visayas. O di ba? Billion ang pondo sa mga ganong hospital, parang 100 million lang yata. Wala naman yata, hindi yata inabot ng 1 billion yun. O sa palagay mo, inabot na ng 1 billion, 2 billion. Daan-daang billion yung unprogrammed funds. Daan-daan billion yung mga nasa akap-akap na yan. Kung meron ka talagang malasakit, yan yung kinagagalit eh.
Bukod sa ang dami ng korupsyon, pinakulong pa si Tatay Digong. Kaya naghahanap ng way ang mga OFW na maipakita sa administrasyon ni PBBM na kami mga OFW, galit kami. So ito yung naisip naming way na iparamdam ang aming galit. Ang maging zero remittance. So, hindi nyo po masisisi talaga ang mga OFW. Ginalit nyo eh. Ngayon, kapag gumagawa ka ng mga ganyan, kumukontra ka sa gobyerno, ang kapalit niyan, tatakotin ka rin. Di ba? May mga pahayag si Juan Ponce Enrile na babawasan daw yung mga privilege. Imbis na dagdagan, ano? Babawasan daw. Magagawa nila yan. Ay, nasa kapangyarihan sila eh. Pero, pwede ring magawa ng mga OFW yan. Mapaparalyze kayo. Kaya lang, ang iniisip ko, oo, mababawasan ng pondo, mababawasan yung mga dumarating na taxes sa mga OFW. At pag kinapos po tayo sa budget for 2026, ang gagawin lang yan, mangungutang. Mangungutang lang. So, ang utang ng Pilipinas talagang palaki ng palaki ng palaki yan. Pero grabe ito. 3 taon pa lang, ilang trilyon na ang nautang. Parang ang utang yata ngayon natin ay 16.5 trillion. Parang ganon. Nung iniwan po ni Tatay Digong yan, nasa 12 trillion lang. Ano? Wala namang pandemic ngayon. So, parang 4 trillion na in 3 years. Oh, parang 4.5 trillion na yung nautang in 3 years. So, ano nyo na lang, i-research nyo na lang kung tama yung... Kasi binalita naman yan. Yan yung naalala ko na balita. So, dahil dyan, magkakaroon po ng birthday bash, peace rally, birthday party, birthday rally, dito po sa darating na birthday ng ating pinakamahusay, pinakamaraming nagawa na presidente na walang iba kundi si Tatay Digong. Magkakaroon yata ng picnic doon po sa tapat ng Dahig. At ang balita, baka makalabas si Pangulong Duterte doon lang sa gate, no? Sa gate ng Dahig. At least makadao pang palad ng ating mga kababayang OFW sa Netherlands at yung mga dumayo doon. Yung iba daw galing pa ng Europe pa rin. Yung iba, nandun nga si Maharlika, galing ng US, mayroong galing ng Japan. So, talagang marami ang nagmamahal kay Tatay Digong dahil ang dami naman talagang nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po kagaya ni PBBM na sinasabi natin si PBBM walang proyekto. Hindi po sinasabi na wala talagang proyekto kahit maliliit. Ano? Ang sinasabi po natin walang proyekto kasi wala pong malalaking proyekto. Yung bang mga proyektong nagtitrending, hindi po ba makikita nyo naman yan eh. Oh, may mga ginagawang mga infrastructure, makikita ng tao, madadaanan ng tao, pupuntahan niya ng vlogger, pupuntahan niya ng mainstream media, ibabalita yan, magti-trending yan. No, gaya na lang ng Dolomite, gaya nung malalaking tulay na ginawa, talagang pinupuntahan ng vlogger, nagti-trending. Yun po yung wala kay PBBM. Wala siyang, yung ipinanganak na proyekto niya, yung ipinanganak sa panahon niya, ibig sabihin yung sinimulan niya talaga na proyekto, wala. Meron na nga mga proyekto itutuloy na lang, hindi pa itinuloy. Pwede niya nang i-grab yung credit nun eh, kasi pinagpatuloy niya at natapos. Sige, si PBBM, sa'yo na yan. Kahit si Duterte ang nag-umpisa niyan, sa'yo na yan. Basta maipagpatuloy mo lang, no? At matapos. Dahil pag natapos, mapapakinabangan na po natin. Di po ba? Kahit sa'yo na yung credit na yan. Actually, sabi ni Pangulong Duterte, hindi naman talaga sa kanya yan. Hindi niya naman pera yan. Ang may credit talaga dyan, yung mga construction worker, yung mga gumawa niyan.
kanila yan. Sabi ni Pangulong Duterte. Eto, yung mga ini-inaugurate ni PBBM, hindi man lang mabanggit si Pangulong Duterte. Hindi man lang mabanggit yung dating secretary ng DPWH, secretary ng DOTR, hindi man lang mabanggit eh. Eh sila nag-umpisa niyan. Pinagpatuloy lang yung iba, no? Yung Panguil Bay Bridge, di ba? Pinagpatuloy lang yan. So, ang ganda na. Ang ganda na po nang nasimulan ni Pangulong Duterte. Itutuloy na lang. Hindi mo na pag-iisipan ng todo-todo eh. Hindi nasasakit ang ulo mo eh. Itutuloy mo na lang eh. May mga idea na, may proyekto na, may mga example na. Alam, wala talaga eh. Imbis na pondohan, hindi pinupondohan, napupunta po sa mga pampolitiko, pang-eleksyon yung pondo. Gaya nga nitong AKAP AX na to. Pang-eleksyon po ito eh. Hindi lang sa eleksyon, gagamitin din sa impeachment kay BP Sara. So puro pamumulitika, hindi makakatulong sa kababayan natin, hindi makakatulong sa bansa. Yan po yung mga ginagawa nila. Kaya po, sa darating na eleksyon, mag-block voting po tayo. Lahat po na 10 na yan ay iboto natin. No? So hanggang dito na lang po siguro. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayong lahat. Bye-bye!